umpisahan po natin kay Senadora Risa Ontiveros. Yan po, noong 2022, nag-file yan ng bill para tanggalin yung libel as a criminal offense. Pero ngayon po, lahat ng tao kinakasuhan niya ng libel. Ngayon, ito namang si Senator, hindi na pala, no? Congresswoman Laila De Lima, napakapangit po niyan. Yung sinasabi niya ang napakapangit. Sapagkat alam niyo, yung sinasabi niya na parang hinahatulan na niya si Pastor Kibuloy, iba po yung sinasabi niya nung siya naman ang nasasakdal sa 3 kaso ng drug pushing. Sabi niya, bakit daw siya hahatulan, bakit daw sasabihin sa kanya na siya ay drug pusher, siya ay presumed innocent. Pero ngayon, sinasabi niya na guilty na si Pastor Kibuloy. Hindi ba malaking kaipokrituhan niyang ginagawa ng dalawang yan? Ngayong bumabagyo at umuulan at nagla-landslide, ay nasasariwa po sa isipan ng mga tao yung flood control na trilyon mahigit ang ninakaw sa bayan. Kaya yan, gumagawa po sila ng mga diversion, yung nahuli na daw si Bato, hindi naman pala totoo. Ngayon naman, pinaiingay nila itong tungkol kay Pastor na guilty na agad, nililitis pa naman. Actually, pwedeng maging contemptuous at libelous yung statements nitong dalawang ito. Attorney, ito naman po, muli na naman pong binuhay itong issue nga tungkol kay Pastor Apollo C. Kibuloy, tungkol po doon sa pagpapadala doon sa Amerika dahil nga sa mga alegasyon, sa mga akusasyon laban po sa kanya. At marami po sa mga, alam po ninyo, marami po sa mga senador, o ilan po sa mga senador, ilan po sa mga kongresista, ay para bang humahatol na kay Pastor Apollo C. Kibuloy na para bang nagawa na niya yung krimen na yan, para bang hindi pa siya inosente. Ano ho bang masasabi po ninyo doon? Alam niyo po, yung dalawang senadora na tumutuligsa po at nag-uupasala kay Pastor Kibuloy, unang-una po tignan natin yung source. Ito ang dalawa sa pinakamalaking ipokrita dito sa ating bansa. Bakit ko po nasabi yan? Umpisahan po natin kay Senadora Risa Ontiveros. Yan po, noong 2022, nag-file yan ng bill para tanggalin yung libel as a criminal offense. Pero ngayon po, lahat ng tao kinakasuhan niya ng libel. Ngayon, ito namang si Senator, hindi na pala, no? Congresswoman Laila De Lima, napakapangit po niyan. Yung sinasabi niya ang napakapangit. Sapagkat alam niyo, yung sinasabi niya na parang hinahatulan na niya si Pastor Kibuloy, iba po yung sinasabi niya nung siya naman ang nasasakdal sa 3 kaso ng drug pushing. Sabi niya, bakit daw siya hahatulan, bakit daw sasabihin sa kanya na siya ay drug pusher, siya ay presumed innocent. Pero ngayon, sinasabi niya na guilty na si Pastor Kibuloy. Hindi ba malaking kaipokrituhan niyang ginagawa ng dalawang yan? Opo. Mas magandang sa inyo na po manggaling. Wag na po dapat maniwala dito sa mga senador at kongresistang nagsasalita para bang judge, parang judge na yung ituturing po, attorney, sa kanilang mga pahayag laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa inyo pong pananaw, para sa kaintindihan po, para sa kaalaman ng publiko at without violating sub judice rule, ano po, papaano po ninyo, o papaano ho dapat maintindihan, no, ng taong bayan itong issue o kaso po ni Pastor Kibuloy sa Amerika? Ang dapat pong intindihin natin dyan ay yan po ay may proseso naman. At yan po naman ay sa aking na research ay nag-e-empanel na sila ng jury, nag-e-empanel na sila at mag-uumpisa na yung proceedings. Ngunit eto pong dito naman ang sinasabi nitong si Risa Ontiveros at saka si Laila De Lima. Alam nyo, you have to know where they are coming from. Etong si Risa Ontiveros, alam po ninyo, ay yan po ay nasa ano po ngayon, may complaint po kami dyan ngayon sa Ethics Committee ng Senado for witness tampering and subornation of perjury. Ano pong ibig sabihin nun? Siya po ay naglalabas at yan ang aming aligasyon, siya ay gumawa at naglabas ng mga peking, mga testigo laban kay Pastor Kibuloy. Ito namang si Laila De Lima, akala mo kung sino magsalita, gusto lang mag-senador niyan ulit, kasi panayan talo, ay yan naman, ang lakas niyang makabintang, siya mismo umamin siya, guilty siya ng adultery. At guilty rin yan. Para sa akin, ang contempt of court, sa hindi pagsunod sa Korte Suprema. So, diba, sabi nga sa Biblia,
let he who is without sin cast the first stone. Ito yung mga makasalanan Sino sila para magbintang at maghusga kay Pastor Kibuloy? Opo, attorney, si Admar po ito, magandang umaga. Yung timing din po nito, lalo na itong parang kung babasahin mo kasi itong kanilang mga pahayag, alam mo yung parang takot na takot sila at ano ba ang sa tingin nyo po, bakit umabot sila sa ganitong mga klase ng pahayag? Meron ba silang itinatago, gustong ilihis? Kasi napapansin natin ito pag nabubulgar na, pag medyo alanganin na yung kanilang mga ginagawa at nalalaman ng tao, bigla na lang sumusulpot itong ganitong klaseng pong mga issue po, attorney. Ay opo, diversionary tactic po talaga yan ng dalawa. Alam niyo po kung bakit. Ay alam niyo po, unang-una, yung impeachment trial po ay wala naman silang maipakitang malakas na patotoo laban sa mga akusasyon kay Vice President Sara Duterte. Pangalawa, alam niyo po, Boss Admar, kailangan talagang ilihis nila yan sapagkat ngayong bumabagyo at umuulan at nagla-landslide ay nasasariwa po sa isipan ng mga tao yung flood control na trilyon mahigit ang ninakaw sa bayan. Kaya yan, gumagawa po sila ng mga diversion, yung nahuli na daw si Bato, hindi naman pala totoo. Ngayon naman, pinaiingay nila itong tungkol kay Pastor na guilty na agad, nililitis pa naman. Actually, pwedeng maging contemptuous at libelous yung statements nitong dalawang ito. Bakit contemptuous? Sapagkat may ongoing trial po yan. Tama po si Sir Jade nang binanggit niya na may sub judice rule. Kapag ang isang bagay ay nililitis, hindi dapat po kayo nagsasalita sa publiko tungkol sa merits ng case sapagkat baka ma-impluwensyahan yung huwes. At ang pag-violate po ng rule na yan may subject you to a citation for contempt. At yung libelous naman, you are imputing a vice, crime, or defect. Hindi pa nga tapos yung hearing, sinasabi mo, guilty na ng human trafficking, etc. Libel po yun na pwede po silang kasuhan doon. Opo, parang nasa dugo na ata nila, attorney, yung pag-aakusa, no? Pero hindi pa rin naman tumataas yung talagang nila, yung kanilang tiwala mula sa taong bayan. Pero ganito pa rin yung laging pattern po nila sa tingin nila, may ganda points na may idadagdag sa kanila sa paggawa nitong mga ganito na parang animoy sila yung mga matutwid. Alam niyo po, lalo pong bababa at babagsak ang kanilang trust rating sapagkat hindi naman po mangmang ang mga taong bayan. Alam po nila kung anong klaseng tao yung si De Lima at si Risa Ontiveros. At alam po nila lahat po ng mga ginagawa niyan ay yun nga, pampaganda points lang sapagkat may mga ulterior motives. Si Risa Ontiveros gustong magpresidente niyan. Kaya lang dalawang talo na yan sa Senado at yung pangatlong takbo niya, bagamat nanalo siya, number 11 naman, kulelat. Itong last time ng re-election, number 12, kulelat din. Ikaw, 1 out of 12, kulelat ka pa, gusto mo pang 1:1, paano nanalo? Si De Lima naman, incumbent yan, tumakbo ng senador, re-election, talo. Sapagkat sirang-sira na po ang kredibilidad nila. And I do not think they can do anything para tumaas pa ang kanilang trust rating sapagkat booking na po sila ng ating mga kababayan. Hindi po sila dapat pagtiwalaan sapagkat sila po, it's a case of these people, parang it's the pot calling the kettle black. Sila po ang may talagang nakakarimarim ang kanilang mga kasalanan sa bayan, ay sila pa ang may ganang mamintas. Opo, tsaka kapansin-pansin sa kanilang mga pahayag, attorney, na meron silang termino. Kung sa impeachment trial, meron sila yung terminong unusual at kung ano pa. Dito naman sa kanilang mga pahayag, gusto nilang wakasan daw yung impluensya na meron pa si Pastor Apollo C. Kibuloy na alam ng nakararami ng mga taga-KOJC na mabuting impluensya si Pastor Apollo, pero sila gusto nilang wakasan daw yung impluensya. Pag mga ganito po mga statement, abay takot na takot pa rin sila dahil alam nilang mapupuruhan talaga at malbubulgar kung ano man sila, attorney. Ayaw po, tama po yun. Alam nyo, yung mga ganyang salita is not only a violation ng kanilang sinumpaan. Paano kung magtitiwala sa mga taong yung sinumpaan nila? Bilang mga public officials ay nilalabag nila. Ano yung sinasabi ko?
noon sumumpa po sila bilang senador, bilang kongresista, sila po ay nanumpa na ipagtanggol ang lahat, ang konstitusyon at lahat ng batas ng ating bansa. Anong nasasaad sa konstitusyon? A person is presumed innocent until proven otherwise. Nilalabag po nila yan. Ano pa yung sinasabi nilang wakasan ng impluensya ni Pastor Quiboloy? And that is a direct attack on a religious belief and a church, yung Kingdom of Jesus Christ. Bakit po gustong wakasan ang impluensya ng isang pastor samantalang may freedom of religion po tayo, lahat ng tao ay malayang mamili ng kanilang pananampalataya, depende kung sino po na mangangaral ang kanilang pinaniniwalaan. So, yan po lahat dyan lamang makikita nyo. Opo. Mga to. Opo, Attorney, sa nakikita nyo po, pwede na silang sampahan kasi may nabanggit po kayo kanina na libelous. So pwede silang sampahan ng kaso ngayon? Ay, opo. Pero alam niyo itong mga taong ito, parang mga immune na sila sa ganyang mga remedies at ang ginagawa lang nila nagpapapansin lang sapagkat walang pumapansin sa kanila. Pero talaga pong pagsaga ng akin bilang isang abogado, talagang nandiyan na po lahat ng elements ng libel, including malis, sapagkat wala naman pong reason kung bakit dapat nilang sabihin yan, sapagkat alam naman nila na nililitis yan upang malaman kung guilty or innocent, bakit pangungunahan nila ang hukuman. Pero sanay po yung mga yan, magugulang po yung mga yan Opo. Attorney, si Jade po ulit, ito bang nangyayari kay Pastor Apollo C. Quiboloy na kahit nakakulong na, ay talagang malakas pa rin po ang impluensya, kaya yan po ang tinatarget nila ngayon? Ay, totoo po yan. At ang takot po sila, kita nyo po nung nakaraang eleksyon kung saan tumakbo po si Pastor Quiboloy bilang senador. Sa militar po natin, nasa top 5 po siya. Sa ating mga overseas workers, at mataas po ang rank yan, hindi pa siya makapagsalita, hindi pa siya makalahok sa mga debate, at tahimik lang po siya. Lalo pa siguro pagka nahatmula na walang kasalanan si Pastor at malaya na siyang mag-ikot at lumabas sa telebisyon at ihayag ang kanyang plataforma, kaya takot na takot po sila. Alam niyo, itong mga ito walang kapag-asa ito sa national office Kaya natatakot sila sa isang leader na hindi lamang leader spiritual, kundi leader na pinaniniwalaan ng mga botante ng ating bayan. Opo. At ngayon lang din ho kayo nakakita ng ganito na kahit nakakulong na, binabanatan pa rin. So ibig sabihin talaga napaka-powerful, no, yung influence ni Pastor. Opo, tama po kayo At takot po ang umiiral sa mga taong ito. Takot na takot sila na kapag si Pastor Quiboloy ay napawalang sala at siya ay nandito sa Pilipinas at malaya na nga pong nakakapag-ikot, ay lalo silang magiging irrelevant itong dalawang babaeng ito. Sapagkat nakita niyo naman po ang kanilang track record, puro mema lang, puro epal, at puro pagpapakyut lang sa publiko na ayaw naman sa kanila. Opo. At sa tingin po ninyo, bahagi pa rin po ito ng playbook para po sa darating na eleksyon na patatahimikin po yung mga possible na magiging hadlang po sa kanilang mga interes. Opo, totoo po yan sapagkat ito pong SMNI na itinatagpo ni Pastor ang isa sa mga kakaunti na lamang pong nananatiling tinig ng katotohanan dito sa ating bansa. Alam kong nagugulat sila at natatakot na palakas po ng palakas ang viewership ng SMNI kaysa sa mga ibang mainstream na sa palagay ng ating mga kababayan ay masyadong matindi ang bias at masyadong kumikiling sa linya ng administrasyon at tumutulong sa pagsupil ng katotohanan. So dyan po sila yung organisasyon ni Pastor Quiboloy, yung SMNI, yung DCAR ay tuloy na nagsahimpapawid ng tunay na storya at yung mga nasa likuran ng mga pangyayari na pinagtatakpan ng ibang mga media outlets. Opo. Attorney, siguro yung mensahe na lamang para sa lahat po ng ating mga kababayan nanonood po, nakikinig po sa inyo sa mga oras na ito. Opo, ang mensahe ko lang po, mga kababayan, sa patuloy na pagsisikil ng ating karapatan sa pamamahayag,
sa freedom of speech and of expression. Huwag po kayong matakot sapagkat kailanman ang katotohanan ay hindi maaaring daigin ng kasinungalingan. Sabi nga po ni Propetang Isayas, doon sa kanyang sinabi sa Biblia, sinasabi niya sa bayan ng Diyos, huwag kayong matakot, ako'y sumasa inyo. Huwag po tayong matakot, tuloy-tuloy lang po tayo para sa katotohanan sa paglaban sa harap ng maraming mga pagsubok na ating mararanasan pa. Lahat po tayo nagsasabi ng katotohanan ay talagang aapihin at gigipitin. Parang si Job na tunay na lingkod ng Diyos, matatapos din po yan at mananaig din po tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney, at magandang umaga po sa inyo mga kababayan. Si Attorney Ferdinand Topacio ang ating pong nakasama na pakinggan.